Bakit Kawasaki Ninja 650 2023 ang aking unang big bike? Meron itong 649cc parallel twin 68 horsepower engine mga guys. Masasabi ko na semi-adventure bike din siya. So hindi totally nakayuko unlike sa sports bike. So ito pwede siya pang araw-araw or sa mga long ride natin. Ang ganda din ng side mirror nito, slick style na parang astig ang dating. Samahan mo pa ng aerodynamic design na modern LED headlight mga guys. Mayroon din itong TFT color display na 4.4 inch ang laki. Isa pa sa nagustuhan ko dito ay ang assist and slipper clutch para sa smooth lang ang shifting natin mga idol. Samahan pa yan ng gulong na nakadanlop Sport Max Road Sport ZR tires na ang size sa harap ay 120 by 70 by 17 at sa likod ay 160 by 60 by 17. Suspension ng 41mm telescopic fork sa harap, tapos horizontal backlink rear suspension naman. Preloaded na din ang rear suspension mga guys. Preno, ito ay may dual disc brake sa harap na may sukat na 300mm. Tapos single disc naman sa likod na may sukat na 220mm para talagang safe at maganda ang stopping power nito. Ito din ay Japanese motorcycle, so talagang maganda, quality and top ang performance mga idol. Mayroon din itong traction control na pwede mo pagpilian. Tapos pwede mo ring patayin ang traction control mga idol para sa mga mahilig magpunta sa racetrack. Ang bigat nito ay 207 kilograms or 419 pounds mga idol. Ang transmission nito ay 6-speed. Tapos naka-sealed na rin ang chain para sa safe. Ang kulay pala nito mga idol ay white na may halong orange sa malapit sa fuel tank. Para sa akin, nagustuhan ko din ito kasi pwede siyang lagyan ng top box mga idol. Nakakasira ng or bawas pogi pero pwede na. Kasi maganda talaga, malaking bagay pag may top box ka o lagyanan mga idol, no? Para sa biglaang biyahe at biglaang ulan naman. So may lalagyan tayo sa likod. So, pagdating naman sa gas mga idol, tipid na tipid din itong Ninja 650. So, malaking bagay talaga siya mga idol na ito yung unang naging big bike ko. Tapos, kahit na naka-aftermarket na muffler na ako, nga pala, Orion Ara yung muffler natin from Orion. So, tipid pa rin sa gas. So, ang ganda.
para sa kaalaman ng lahat, ang price nito ay affordable naman siya, no, sa around mga 450k plus, at may discount pa yan pag binili mong cash, nasa around 430k yata, 430k plus para sa cash. So salamat sa mga nanood nito mga guys, at keep supporting my channel, like and subscribe na din para mas marami tayong makikreate pa ng mga videos, no. So share ko na rin sa inyo yung naging ride namin papuntang Batangas. So yun, napakaganda dito. So salamat, at umabot kayo dito sa part na ito. Like and subscribe na rin. Salamat mga guys, salamat mga ka-steer. Bye.